iba yung sa practice pala, iba yung ikaw lang. Pero pag sa tunay na laro na, tapos hindi naman kalaban, no? Pero pag nandun na yung kalaban, may iba yung game plan mo. Ay, kailangan mo mag-adjust dito. So, ganun din nangyari sa akin. Akala ko okay na ako kasi nung time na nasa Cebu ako, parang isa ako sa medyo kilala sa Cebu. Nag-host din ako ng noontime show doon every Saturday sa ABS-CBN. No? Tapos, every time na may mga Manila-based artists na pupunta, ako yung nag-interview. Nag-front act. Okay. Oo. So, at that time, akala ko okay. Pero nung sumalang ako sa Manila, hindi pala. Iba yung laro doon. Lalo na nung sumalang ako sa South. Totally, naging tingin ko naging kindergarten ulit ako. Alam mo, Pops, hindi ko in-expect na maging member ng South Border. Sabi ko, dito na sa Manila, parang ayoko nang umatras. Parang bahala na. Oo, laban kung laban, ganun. Ayaw mo naman din bumalik ng Cebu ng lahat, di ba? Oo, kasi parang giniba po na lahat. Yeah. Tapos, may abs ako noon. Parang akala nila nag-workout. Yung pala, walang makain. Kailan magre-reunion ng buong cast ng South Border? Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally, live at Paco's Place, Mr. Luke Mijares. Yay! Woo! Thank you, Pops. Finally, salamat. Congratulations, ha? Salamat. Ang ganda ng Canada tour mo, and now you're here sa US for your US tour. Yes, US tour. Pero alam mo, syempre nag-click ang mga tao, nakita nila yung thumbnail mo, and alam ko magtatanong sila. So, ako na magtatanong para sa kanila, ha? Sige. Kailan ka babalik sa South Border? Kailan babalik sa South Border? Alam nyo, kahit na wala na ako doon, but paminsan-minsan, pag may mga producers na gusto akong kasama sa banda, ganun, nagagawa ng paraan. Like last year naman, magkasama kami sa isang Valentine show. And then there was a time din na may basketball game na kinuha kaming lahat. Ako, si Duncan, and then South Border, magkakasama sa isang stage sa SM na MOA Arena. So, every now and then nakakasama ko pa rin si Jay and the rest of the guys sa mga show sa atin. O kahit na hindi na ako member. O. You know what? Ang South Border changed your life. Yes. And in return, you gave them new life also nung time na umalis si Bricks, right? When you were there, it elevated you. You're already a very talented person. But when you were with them, I witnessed you dahil nagsasabay pa tayo sa mga kampo, mga gano'n. Oo, sa diba? Timog, sa West Avenue. No? Did you ever expect na that would be a life change for you? Because I'm pretty sure nung hindi ka pa in the limelight, napapanood mo sila with Bricks. Mm-hmm. Nung naging ikaw, nag-buckle up ka ba at sinabi mo, oh my God, ito na magiging simula ng career ko? Alam mo, Pops, hindi ko in-expect na maging member ng South Border. Sobrang fan ako. When I was in Cebu, nung nag-college pa ako sa Cebu, I took up marketing and then nagiging ad prom. Oh, okay. So yung alam mo yung taga-monitor na ganyan. And then siguro proud ako magsabi na isa ako sa nasa Visayas region na nakabili ng tape ng South Border. That was 1996. Yung una nila? Nung una nila. But at that time, kumakanta na ako sa Cebu. Nagpo-front act ako sa mga artists na from Manila. Nag-ESM shows ako, Ayala, ganon. But yun nga, pwede pa rin yung falsetto kasi nung time na yun, hindi pa uso. Maliban sa Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Yeah. So, pwede pala yun, yung mga ganon, di ba? So, nung nakita ko yung South, parang, eto yung banda na paborito ko, ganyan. So, nag-falsetto, tapos yung music, parang Earth, Wind and Fire. When you first heard Bricks do the bridge of Kahit Kailan, going to Rick Junasa's saxophone, taas balik, tindig balahibo, no? Nabaliw ako nun. Baliw ako. Alam mo ba na-witness ko sa music hall live? Oh, tama. Before the album. Nung sinasalang pa lang nila yon, sabi ko, oh my God, hindi na pala boses, sax na. Oo, konektado na sila. So ano feeling nung nakuha mo yung cassette,
Kasi syempre narinig mo sa radyo, narinig ko sa radyo, di ba? Narinig natin sa radyo yon. Ako kasi inattempt ko, wala talaga. Hindi, okay lang. Hindi na kailangan. Pero wala. Pero ikaw, nung inattempt mo, Inidol ko talaga sila. Kumbaga, lahat ng mga songs, lalo na yung kay Bricks, inalam ko talaga. kailan mo nalaman na kaya mo pala kumanta ng katulad ni Bricks? Siguro, nung time na yon siguro. Sinasabayan mo parang yun kasi? sinasabayan ko. Pero iba yung timbre ni Bricks eh. Ang Oo. kapal ng falsetto niya. Yeah. Na minsan hindi mo malalaman yung normal voice sa falsetto. Nasa kulay ng buhok kasi yun. Nasa- Bricks, kung nanonood ka, Oo nga I eh, miss you. pakita ka. I love So, you. Okay. Yun, fast forward, nung nag-graduate ako from college, 1996, nagtrabaho ako yun sa, nag-adprom ako, nagtrabaho pa ako sa isang fast food chain, and then naging car salesman ako. But nasa dugo ko talagang gustong kumanta. And fortunately, may isang manager na dinala ako sa Manila For what? para mag-solo. Oo. Okay. So, I recorded a solo album. Medyo patapos na. But, ang nangyari... Under what label? Wala pa. Wala pa. So may nag-invest lang sa'yo to record an album. May nag-invest. Kasi dati sa Philippines ganun eh, di ba? Tapos ilalako nila yun. Ilalako. Tapos, may mga like Star Records, nung time na yon, grabe yon, kumukuha ng artist. Tapos may ibang recording companies pa. But sa kasabayang palad, hindi kami nagkaayos din ng manager. So, iniwan ako sa Manila. Oh my God. Oo. Kanino ka nagstay? Nakikitira ako sa isang kaibigan ko na nagsisimulang mag-artista din. Nakatira kami sa isang... Sino to? Si Kenneth Anzano. Okay. Nag-artista siya. Kasabayan ko siya. Pero nauna siya sa akin sa Manila. So, nung wala na ako sa tinitirahan ko, sabi niya, Paps, bye. Yun ang tawagan bye, sa bye. Bisaya. So, nagkatira ka sa isang bodega, sa isang basement doon. Shoot. Tapos, tuwing meron siyang shooting, ako yung parang PA niya. Tapos ako naman, walang gig, wala lahat. Ginagawa ko, Paps, nagnanapsak ako, backpack naman, knapsack na luma. Nahanap tayo edad Sorry. dati. Pati ako, kinurek ako ng mga anak ko. Don't ever say knapsack. Oo, backpack ako. Pumupunta ako ng bars For what? To what? para makijam. Oh. So, ako lang mag-isa, sinusulat ko yung pangalan ko, parang pwede bang mag-jam sa yung kaibigan namin. Pero ako lang mag-isa. Ginamit mo yung pagka-ad prom mo. Oo, ano ko sa waiter. Tapos tatawagin ako ng banda. May mga kaibigan, si Michael Mijares. Kasi pangalan ko talaga, Michael Luke Mijares. Okay. So, akit ako ng stage, tapos jam ako. With whom? Kahit anong banda. Ano yung pyesa mo? Betcha by Galiwao. So, ganun. falsetto. Falsetto. Or Talagang- yung The Most Beautiful Girl. Yung, Yeah. Could you be the most beautiful girl? Mga ganon. So, Ganda ng boses. nagkakaroon ako ng mga connection sa banda. Parang sabi, pag meron kayong pwede akong jumam, ganon. So, ganon nagsimula. So in other words, you were building a reputation. Parang gusto kong pumasok talaga sa industriya. Kasi iniwan ako ng manager. Tapos, Ayaw mo naman din bumalik ng Cebu ng Colat, di ba? oo, kasi parang ginive up ko na lahat. Yeah. Tapos, may abs ako noon. Parang akala nila nag-workout. Yung pala, walang makain. Oo. Alam mo yung Argentina na ganyan? Yes! 3 meals yan. Oh my God. Yung manipis na corned beef. Oo, ganun. Tapos, talagang parang sabi ko, dito na sa Manila, parang ayoko nung umatras. Parang bahala na. Oo, laban kung laban, ganun. Galing. And then, to make the long story short, Wag. na-meet ko yung... Don't make the long wala story ba? Oo. Nakilala ko yung banda na Red Line. Okay. Red Line. Yes. Oo. Sister band yun ng First Circle. Alam mo, doon kita unang nakita sa Red Line. Red Line. As the frontman of Red Line pala. Red Line. Okay, go. Tapos? So, timing na yung singer ng Red Line nagbakasyon at that time. And then, nakita ko nag-jam sa Ratskis yata sa Green Hills. So, kinausap ako ng manager, si Conan. Sabi niya, baka pwede kang sumalang sa banda ko. Ganun. Kumbaga mag-fill in ka Mag-fill muna. in muna. So, naging banda ko yung Red Line. Yes. Doon ako naging frontman ng Red Line. Kasi nung time na yon, kaya ako naalala, mystery kami nun eh. Wala na rin ako sa intro voice nun eh. Okay. Hindi ko alam kung sino nagtanong si Joseph Cruz. Sabi niya, yung singer ng
Red ng line. red line. Mukhang mainit. Kasi in-idol ko talaga si Bricks at saka South Border. Okay, so tapos? Naging banda ko yung Red Line. And nagkataon pala na yung Red Line, kaibigan nila ni Tata, nila ni Butch, Oh my nila God. ni Paul especially, Paul and Tata, ganun. So, minsan nakikinuod ako, ganun, Sa South Border. sa South Border. Pero sa gilid-gilid lang. Grabe, idol talaga to. And then fast forward, may isang event, anniversary ng ano yata to, RT, 99.5 RT. Di ba grabe mag-support ng mga banda. Yes. Nagkataon na, syempre, nauna yung banda na hindi ganun kakilala, di ba? Kumanta ako ngayon. So, As red line. as Red Line. Tapos after namin may True Face, Yes. may Sa dulo pa ang sa mga dulo South pa, Border. may South Border. Nagkataon na nandun si Tata at saka si Paul. Oh my God. Hindi ko alam na nandun. Yung unang piyesa ko parang The Most Beautiful Girl yata or Betcha Bay, ganun. After ng set namin, lumapit si Tata at saka si Paul. Sa maalala ko, sila yung unang lumapit. Sabi ko na nga ba, naririnig namin yung pangalan mo na Yeah. ginagaya si Bricks, ganun, idol ko talaga ganun. Tapos, yun nag-usap na kami, nagbisaya kami, and then nagkataon na si Tata, yung roots niya from Bohol, na taga Bohol ako, Bisaya talaga, sa mga Bohol, maayong, Saan ka sa Bohol? sa Loon, Bohol. Okay, batiin. Maayong adlaw diha sa mga sano sa Bohol. So si Tata, yung basis ng South Border, taga Bohol yung roots niya. So nagbisaya na kami. Ayun, ganun nagsimula yon. And then, naging kaibigan ko na si Tata, si Paul, and then hanggang every time na may gig ang South Border, parang groupie na ako nandun. Tapos, jam ka, ayoko mag-jam kasi nahiya ako eh. Wala na si Bricks, andun Wala, pala. nandun. Andun. Idol talaga. Yeah. Pag makita ko si Bricks, pero minsan naiihi ako. Grabe to, idol talaga. Mas daming chicks. Yeah. Sana ako din. Parang gano'n. Single ako nung time na yun. Hindi kami pa ni Geneva. Okay, diba? So, nangyari yon mga July. So gumugroupie ka sa South Border na ngayon. Yes. So, dumating ako sa Manila April 1997. Tapos na-meet ko sila mga July of 1997. Tapos yun na. Nunod ako lagi, ganun. Tapos, Kamusta yung relationship niyo ni Jay nung mga time na okay naman? okay. Idol ko talaga sila. Sobra. Idol talaga. And then, fast forward, October of 1997. Yes. Kaibigan ko na sila noon. So, alam mo yun, parang chami-chami na gano'n. One time, tumawag sa akin yung manager ng South. Parang, Lukakas, pwede ka ba ng ano? Lukakas, naalala ko yan. Lukakas. May gig ng South Border sa Claret. October 23 of 1997 to. Hindi ko makalimutan yung araw na yun. Absent si Bricks kasi may parang birthday yata niya, October 23. Tapos manood siya ng LD Barge. Yeah. May LD Barge na show doon sa Shangri-La. Siyempre, idol ni LD Barge. So, absent siya, di ba? Ganun. Punta ka, gano'n siya. Di, manood lang ako. Di, punta ka, bahala na, gano'n. So, punta ako doon sa gilid, gano'n doon. Biglang tinawag ako ni Jay. Gulat ako, gano'n. So, Walang practice to, punta ka lang. Walang practice, oo. Pero by heart, alam ko yung mga kanta. So, Boy Scout handa. Diba? tinawag ako, tapos kumanta ako. Nagpakipot ka naman siguro ng konti. Hindi na makipot. Yung time na yun, na ako parang sling bag na. Yes, wala nang backpack. Wala nang backpack. So, yun, October 23, jumama ko sa Claret. Tapos, Naalala mo pa? Naalala ko pa, oo. All boys yun, di ba? Claret. Yes. Pero okay yung response, so nakakatuwa. And then after sa Claret, Wait, ano mga piyesa mo sa Claret? Twisted, mga love. Walang kahit kailan? Meron, Was that the first time you sang it with the band? parang meron na yatang kahit kailan nun eh. Meron, oo, meron. Yeah. Kinanta Pero ko- was that the first time you sang it? Yes, oo. Shit. First time. And then, So anong response sa kanila? masaya, sobra. A dream come true. Oo. Kinikilabutan. Dream come true. And then same night, sabi niya, alam ko may gig ka mamaya sa Red Line. Sa Peps, Makati, sa may yeah. Pasay Road. Yes. Meron, anong oras? Alas 10 yata. Tamang-tama. After dito sa Claret, meron kaming hard rock.
Sa Makati rin. Sa Makati. Sabay ka na sa akin. Itong tuwa ko, si Jay, nakakamaro yun eh. Di ba? Yeah. Laki ng sakyan. Talaga. Shit, nakakasakay na ako ng Camaro. Sakay ako, ganon. So, pagdating sa Hard Rock, event ulit ng 99.5 RT. Oo, pero ito, kumanta na ako with South Border as Yes. parang reliever. Ganon. So, in one night, first night ko sa kanila as a reliever, 2 shows agad. Did they pay you? Meron yata yun. Pero di ko na, yung time na yun, may Wala ka bayad nang pakialam, oo. Dream come true yun eh. Yeah. South Border yan. So, yun, maganda din yung response noon. Pero at that time, hindi ko alam na may problema na palang konti. Hindi ko alam. Gano'n naman talaga eh. Oo. Minsan yung girlfriend na bago, hindi niya alam na nag-aaway pala yung mag-asawa. Delikado yan. Ikaw yung girlfriend na bago. So, Okay. yun, same night, 2 shows, and then after nun, gig ako sa Red Line. So, doon ako sa Red Line. Pero, grabe, hindi ako makatulog after nung gig na yun. Talagang, Anong sinabi mo sa red line? Ngayon, ikaw naman din ang may problema. Kasi tanda mo, no? Oo, ako pala yung no? Kasi, di ba? Oo. Guys, ang pagbabanda parang relasyon yan eh. Tama. Parang band. Oo. Naalala ko dati, sabi ko, ba't kaya umaligid ang identity crisis sa intro voice? Okay. Nung pala, nililigawan na si Ira Cruz. Oh, ang daming mangliligaw kay Ira talaga. Oo naman. Kasi Ira started with intro voice. Di, mga babae. Oh yeah, Pati mga Ira, sorry. diba yun? So, anong conversation mo with Redline? Nung time kasi yun, wala pang sinasabi na kunin So, ako dead ng ma dead ba? South. Oo. Wala. Parang hiniram lang ganon. And then, So, andito pa si Bolix ng mga time na to, di ba? oo. Siya pa manager Di, mo? ang manager nun si Conan. Si Conan. Yung, Yeah, okay. yung long Yes, hair. yes. Oo. So, ganun yung nangyari. Fast forward, naging balita na yung problema konti. Alam mo, isa ako sa nalungkot talaga. Of course. Hindi ko siya inisip na, si Bricks alis, Yeah. ako na. Kasi okay lang yung pasulpot-sulpot eh, di ba? Oo, so, wala yung pressure bakit? sa'yo. Bakit? Parang idol. Yeah. Why? Anong nangyari? Basta may mga problema, ganun. So, isa ako sa nalungkot. At the same time, pag hinihiram ako, pag nasa stage, masaya ako. Pero pag baba ko, parang May mali. May mali eh. May mali. Parang ganun. And then, yun na, medyo nabalitaan na ng konti na baka daw ako yung papalit. Ganon. So, yung manager ko noon, na iniwan ako ng ilang buwan na, eto Bumabalik. na, bumabalik. Bumabalik. Loko-loko. Tapos, nagpadala ng demand letter. Malamang. Oo, na So, Michael Mijares to. oo, na ganito, yung talk to my lawyer, ganito, parang if you continue to perform with South Border. Sabi ko, sir, alam mo, ano lang naman ako, reliever lang naman, at saka walang, hindi, may piniramahan ka sa amin. Oo nga, sir, kaya lang iniwan niyo ako. Kumbaga, Yes. ang daming promises nung pagdating sa, alam mo yung, Yeah. dito ka titira. Ang ganda, yung una, maganda yung, may sasakyan ka nung una. Ganon yun eh, yung pangkamo. Tapos, after 2 weeks yata, parang, yung sasakyan, gagamitin yata ng kumpanya. Wala na. Okay, siguro, wala problema. Tapos, nakatira ako sa townhouse noon sa may Searviewville. Ganon. Ang ganda ng townhouse, parang sabi, gagamitin ng parang mga staff sa kumpanya. Ganon. Okay. So, kaya doon ako na nakatira Grabe, sa dinaanan mo doon ako talaga nakatira lahat, sa yung Sa bodega. bodega, Oh. yung basement ganon. Tapos iniwan mo na ako, sir, di ba? Yeah. Tapos hindi ano yun, training yun. Puta. Ko, may training mo ganun, sir, na ang hirap ng buhay ko. Ganun. Hindi, ganun. Demand naman. So, nagkataon na masaya ako kasi naka-jam ko ang South Border. Pero alam kong in the end, hindi mapasa akin. Tinanggap mo na. Oo, tinanggap ko na. And then, nabalitaan ko na may mga ibang singers na in-audition din nila. Ganon. Na alam mo yan. But, ang nakakatuwa nun, kahit na hindi ako sure na papasok sa banda, pinalipat ako sa bahay ni Jay at saka ni Rick Rick. Oh, Kasi nung time na yun, single pa si Jay at saka si Rick Rick eh. nung pala, no? Bantay sa lakay pala yung Oo, dalawa. no? oo. So, hindi pa ako official member ng South Border. At saka hindi alam kung matutuloy ako o hindi. Yes. Sabi niya, bay, lipat ka na para jam-jam tayo. Para kung matuloy Right. ka, di,
okay. Kung Okay. hindi naman, Okay din. Okay din, ganun. Talaga? So, doon ako nakitulog sa sala nila. Okay. Si Jay may kwarto, si Rick may kwarto, ako sa sala. Hindi pa ako official member nito. Yung si ex-manager, nangungulit pa rin. Nangungulit pa rin. Nangungulit pa rin. Demanda kita. Takot na takot ako siya. Malamang. Yun, halos araw-araw kami ni Jay nag-jam, ganun. And then finally, sabi ko, Jay, parang hindi talaga para sa akin to. Parang, alam mo yun. And then I decided to uwi na sa Bohol. So, December of 1997, umuwi na ako ng Bohol. You know what? Kumbaga parang, Oo. let's just get this over with. Tapusin na lang natin to. Oo. Kasi nga, alam ko na ang laki ng hiningi ng manager For settlement. settlement na kahit na wala na siyang ginawa, ganon. So, malungkot ako. Sabi, iwan mo yung ibang gamit. So, iniwan ko din yung ibang gamit. Uwi ako ng Bohol, ganon. And then, bago mag-New Year, 97 to 98? 97. 97. So, starting mga October noon, nagja-jam-jam na ako paminsan-minsan. Sandali. So, bago mag-New Year, so umuwi ka bago mag-holiday season. Right? Uwi na ako. What did your family feel sa Bohol when you went home? I'm pretty sure may pain yan. May pain. Diba? Sobra. Na parang nandun ako para mag-start sana. Pero naudlot. I hope people are picking up on this conversation because, you know, like, shout out nga pala kay Oki at saka kay Tintin. Because your situation is the same thing na mga sitwasyon namin sa Amerika, ganun din eh. Kala mo nandyan na. Oo. Tapos wala, di ba? Wala. And then here you are telling the same story because we all know what the end is. But okay, go on. So, yung solo album ko na ginagawa, parang wala na rin. Tapos, biglang iniwan ako. And then, may opportunity na sana. Bumukas na yung konting for South Border. Alam kong wala din. Tapos, minsan pag narinig ko na kausap ko yung manager, narinig ko sa background na may in-audition sila. Ako, sakit. And ang masaklap doon, alam mo yung bahay na yun dahil tumira ka dun eh. Oo. Tapos, alam mo yung, parang ako dapat to. Yeah. Pero alam kong hindi. Oo. So, Okay. uwi na ako ng Bohol. Pero at the same time, parang thankful na rin ako. Kasi, sino bang hindi swerte na makatrabaho si Jay? Kahit How did it feel to let everything go? malungkot yun. But after the lungkot, there was relief, no? Relief na parang at least wala na ako. Hindi ako kakasuhan ng manager ko. At the same time, masaya ako. Naka-jam ko yung South Border Yeah. kahit papano. Yeah. Paboritong banda ko yan. Ganun. So, uwi ako ng Bohol. Ganun. So, malungkot. Pero malamang hindi sa akin. So, sabi ko, balik dala ako sa pagtatrabaho. Ganun. And then, may mga negotiations na nagaganap. Ganun. After holiday season na to? Bago mag-New Year. Bago mag-New Year, oh, Bago okay. mag-New Year. Okay. Umuwi siguro ako mga December 15, 14. Okay. Ganun. Tumawag si Cesar siya. Balik ka dito sa Manila. Ko, bakit? Basta, balik ka. Meeting tayo, ganun. Pinamasahian ako kasi wala akong pera pamasahe. Wala plano, di ba? So, nung nag-meeting kami ni Cesar. Pero hindi ka na hopeful. Kumbaga parang, you know what, okay, let's just hear it. Ganun lang ba? Or hopeful. hopeful? Ulit. Parang, ba't ako pabalikin ng Manila? kinikilig, Wala no? lang. So, parang may, hindi, basta dito na. Tapos yun, nag-usap na may deal na binigay ang Sony. Okay. Sony Music. So, Sony Music, sobrang malaki ng utang Thank you, loob ko sa Sony inyo. Music. So, nagawa ng paraan. So, ang Sony, yung sabihin nating naglabas. Nag-buy out. Nag-buy out sa akin. Yeah. Of course, with South Border, ganun. So, nakalabas ako sa kontrata. Okay, so Galing. that was the best New Year's gift nung late 1997. You know what, I hope people are picking up on what you just said because ang napansin ko sa kwento mo, walang, alam mo yun, yung tipo may gigil pero nung pinakawalan mo, dun dumating sa'yo eh. And yun naman ang sinasabi ng mga tao, di ba? Pag para sa'yo eh. Oo. Hindi mo kailangan kumapit ng mahigpit doon dahil papatayin mo lang yung opportunity o yung tao o kung sino man. Oo, na walang sakal dapat. Walang sakali, di ba? Kumbaga parang kung para sa'yo. To the point na, ang sakit kaya nun. Ang sakit kaya nun sumakay ka ng aeroplano. Ang sakit kaya ng bumalik ka ng Bohol. Hindi ka bumalik ng Cebu eh. Dahil walang nangyayari sa career mo. Tapos ang ending, Bohol to Cebu,
Ang Cebu to ending, Manila. Cebu to Manila. Tapos Balik ako Bohol. Bohol, Luhaan, and then and then magbabagong taon, di ba? Yes. So yung puso na yun, I'm trying to let people understand how painful that is. Ha? Yes. Oo, medyo masalimuot yung 1997. Right. Pero yun, yung ending naging okay. Di ba? Yes. So, Congrats. And then, yun na, finally, I think second week yata ng January of 1998, ni-launch ako sa SOP. yun na. SOP. Sobrang okay pare. And then, nagkaroon kami ng launching concert sa Ateneo. Boys School ulit. Yes! Boys! Okay din yung nangyari. Ganun. So, yun na. Napasok na ako sa South. And then, I was sobrang thankful, sobrang excited. Now this is what I want to know. Oo. There's a lot on your shoulders. Yun na yun. Grabe. I want to hear that pakiramdam. Because remember, not only do you have the Boys of South Border, you have the Ghost of Bricks, the Shadow of Bricks, Yun. and your obligation to Sony. Lahat yun. Lahat, patong-patong yun. So, of course, pagpasok, excited, masaya, ganon. Pero, nung mga bandang ilang buwan, doon na nag-sink in sa akin, hala, grabe. And then, syempre, maraming mga producers na, ay, wala na si Bricks. Oo, So, sakit. may mga bookings na hindi natutuloy dahil ako yun yung singer. So, tinitake ko na personal sa akin. Of course. Yes. Kasi si Bricks, magaling talaga. Ang hirap palitan. Tsaka Hirap. iconic ang dating niya eh. Ang hirap. Di ba? Galing talaga. Yeah. Ang hirap palitan. South Border pa. At the same time, sa music, ang layo ko, kumbaga ang dami ko pang kakainin kasi ang South Border, Jay, Tata, Paul, How about this? mga master Yeah. na yun eh. How about this? And I've known you for a long time, over 3 decades. Si Bricks magaling lumandi sa tao. Magaling magsalita sa tao si Oo, Bricks. galing yun. Sobra. Oo. Yung mga adlib niya in between songs, di ba? Oo. Imagine, kailangan mo punuan without being Bricks. Iba yung ikaw ang unang vocalista ng banda eh. You can set the tone eh, right? Yes. But as the new vocalist of the band, oh my God, ang hirap mo na. Hindi ako nagsasalita. Yun nga. Ganun nga kita nakilala. Ngayon, Diba? ngayon na lang siguro na medyo makwento ako sa Yes. audience. But Dati hindi. kanta lang ako ng kanta. Si Jay na yung nagsasalita. Aha. Naalala kita dahil gagano ka lang kay Jay. Oo. hindi ako nagsasalita. Tatakot ako. So, lahat ng spiel si Jay na yan. Basta kanta lang ako ng kanta. Sayaw ng sayaw. Kanta. Kasi balingkinitan ako noon. Ganun. But, yun nga. Mararamdaman mo minsan na yung pressure grabe kasi sa mga bars lang parang may minsan nangaasar. Parang, we want Bricks. May mga ganon. Sakit, no? Masakit yun, sobra. Pero ako, ay, sorry, absent siya ngayon. Ganun na lang. Nagpapatawa ako, pero deep inside, Yeah. masakit, parang hinahanap pa rin si Yeah. Bricks. Parang, okay. Pero normal yun eh. And then, may side pa na of course, si Jay, Master Henyo yun, di ba? Makikita mo na parang yung ginagawa ko parang hindi tama, parang ganun. So, ito si Paul na medyo praning. Paul is the drummer. Na praning. Drummer. Papa Paul, hello. Oo. Kakausapin ako niyan after ng rehearsals, after ng gig, ganun. Oh, look, usap tayo mamaya. Natakot ako yan. Nakakabwisit siya pag ganun, no? Patay. So, inuman namin. Alam mo, Paps, Bay, alam mo ganito, gawin mo. Aral ka. Ganito, ganyan. Kasi alam naman natin na nagsimula ka pa lang ganun. So, si Paul yung Taga-boost. taga-boost talaga. Ako din, kahit na matagal na ako nagda-drums, nasisita pa rin ako ni Jay. Ganun. Which is totoo din naman. So, ako talaga, yeah, practice ka. Pagka gano'n, ganun. Pero minsan, nasasaktan. So, yun yung pressure sa banda dahil ang galing nila lahat. Ako, bago pa lang, pressure sa audience dahil paano ko mapantayan yung sapatos ni Bricks. Diba? Let's talk about that. Because when you bought the cassette back in Cebu, you were singing and you were already good. May certain level, no? Akala mo magaling ka na at that level. Yes. Nung pagdating mo sa
Can you explain that Ma- dun sa mga nagsa-start ngayon na akala nila they're all that? There are levels to professionalism. Eh, no? Yes. Iba yung sa practice pala. Iba yung ikaw lang. Pero pag sa tunay na laro na, tapos hindi naman kalaban, no? Pero pag nandun na yung kalaban, minsan may iba yung game mo eh. May iba yung game plan mo eh. Ay, kailangan mo mag-adjust dito. So, ganun din nangyari sa akin. Akala ko okay na ako kasi nung time na nasa Cebu ako, parang isa ako sa medyo kilala sa Cebu. Nag-host din ako ng noontime show doon every Saturday sa ABS-CBN. No? Tapos every time na may mga Manila-based artist na pupunta, ako yung nag-interview. nagpo-front act. Okay. Oo. So at that time, akala ko okay. Pero nung sumalang ako sa Manila, hindi pala. Iba yung laro doon. Lalo na nung sumalang ako sa South. Totally, tingin ko naging kindergarten ulit ako. But you were willing to learn. Yun ang maganda. I was willing to learn. But at the same time, inaamin ko matampuhin ako noon eh. Because you took things personally. Oo. Ito. So, kilala ako noon nila ni Jay na, naku si Luke, matampuhin niya. Ngayon na hindi. Pero nung time, mga late 1990s, masakit every time. Parang personal agad. So, kilala akong ganun na, matampuhin niya, madaling masaktan niya. Which is, totoo yun nilaamin ko. And yung sakit na yun ang ginagamit ko na strength ko na, hindi, kailangan mag-aral. And nakikita ko naman din, minsan may pride ako na, kaya ko magpatulong, kaya ko to, ganun. Oh. May ganun din. So, nag-aaway kami ni Sharon, yung manager ng South Border na, ako, look, si Cesar, sabi, hindi, kaya ko yan, ganun. Pero, iba, kunwari, may isang guesting ako, tapos, kinoach ako ni Jay. Pagdating ko sa guesting, iba. So, nararamdaman ko, nakikita ng mga tao, so, look, parang iba yung ginawa mo. Ay, hindi kami natulog ni Jay. Kinoach niya ako lahat. But at least you're generous enough to acknowledge your mentors, di ba? So, masasabi ko na dahil kay Jay, nag-grow ako, nag-mature ako as a singer talaga. And nung time na yun, gusto kong kumulot din. Pero, alam mo, hindi mo na kailangan kasi hindi natural sa akin yung kumulot eh. Sabi niya, alam mo, minsan hindi naman, kung hindi mo kaya, huwag mo nang gawin. Kung doon ka na sa strength mo. So, kung hindi ka magaling kumulot, huwag ka man na pilitin. So, ito lang gawin mo, ganon. So, pwedeng simplihan, konting kulot lang, mga ganon. So, shout out kay Jay. Alam ko, dati, lagi tayo nagtatampuhan. Minsan na. But ang laking tinulong mo sa akin bilang singer at bilang musiko. Sobra. And of course, the rest of the guys, si Tata, na kainuman lagi, malakas sa si Paul, na laging nagsusulsul na, ganito, gan. Si Butch, na sobrang bait. Si Rick, saxophonista na. Kami magkasama sa bahay. Kasi nung nag-asawa na si Jay, kami na lang yung dalawa na single na doon ako sumasabay sa kanya lagi sa mga gigs. So, alam mo yun, kung sinasabi ko nga, minsan, plastic mo, ganun, magpasalamat ka sa South, wala ka na doon, ganun. Hindi totoo talaga, kumbaga, kung hindi dahil sa South Border, hindi talaga ako makikilala. That's part of your history. Hindi ako makikilala talaga. And of course, nakailang albums na ako na as a solo artist eh. Sa kasabiang palad, wala pang lumusot na mag-hit talaga. Alam mo yun? May lalabas din dyan. Wala pa eh. But, alam mo, it's been 20 plus years na wala na ako sa South. Yung mga songs ng South Border, hinahanap pa rin sa akin. Dapat lang. Kaya, alam mo yun, sobrang thankful ako and thankful ako sa South Border, lalo kay Jay at sa mga composers. Si Sharon, nagko-compose si Sharon, na hindi ako pinagbawalan na gawin yung mga songs. Because I know a songwriter who was actually going to stop his singer from singing his song kung hindi siya kasama sa production. Oh, okay. Di ko alam. Pero kailan lang may nagtanong din sa akin na isang producer na, pwede ka bang kumanta ng South Border songs? Pwede naman. Hindi kasi may mga bali-balita daw ngayon na may ibang singers daw na hindi pinapayagan, ganyan-ganyan. Kung nirespeto ko rin. Baka may deal na iba sila, may pinirmahan or sa label or sa composer, ganon.
But in my case, hindi ako pinagbawalan ng South Border. So, sobrang thankful ako kasi hinahanap pa rin sa akin yung mga kahit kailan na love of my life. And you know what? Hanggang ngayon, Jay, thank you na hanggang ngayon pinapayagan mo akong gawin yung mga songs. You know what, Luke? Maganda na nagpapasalamat ka because what the audience need to understand is you're making a living off of songs na pinasikat nila before you, pinasikat nyo together, and maybe songs na wala ka na ron, na nakidangkan kay Vince, na pwede mo pa rin kantayan na hindi ko alam di ba? You know what I mean? And this is your livelihood. And there are singers who don't say thank you to their former bandmates. Okay. Sad, di ba? Na iniisip nila dahil kung hindi dahil sa kanila hindi sisikat yung kanta na yon. Pero from a songwriter's perspective, kung hindi ko sinulat yan, hindi mo naman di makakanta yan. Songwriter, oo. Diba? Yes. And I think it's very healthy what you're saying to acknowledge the songwriters and for them also to acknowledge your tenure with the band. Yes, oo. So ngayon, binanggit mo silang lahat, but through the years nga sa solo artist, especially nung Canada, wala kang banda sa Canada -1 lang ako doon. Pero nagwawala yung mga tao ron Anong pakiramdam ng back to basics na from a full band, whether it's your band sa Pilipinas, and then sa Canada na you brought the house down. Dami mong shows Ilang shows yun? 12 yata. 12. Shout out kay Oliver at kay Tina. Yes, 805 Oliver Productions. de La Paz, at Tina de La Paz. 805 Productions dyan sa Edmonton. Maraming salamat sa lahat ng mga Phil Canadians. Thank you na binigay nyo sa akin na mainit na pagtanggap. Sobra yun. -1 pero mukhang live band. Mukhang live band. Anong pakiramdam nun? So, Prior to doing that, nung alam mo na magtutour ka ng Canada, and alam mong wala kang banda, what was going through your head? medyo mahirap. Kasi sa atin may banda na ako na lagi kasama. Yun nga, ibig ko sabihin, di ba? Yung banda ko dyan, shout out. Balang araw, magkasama din tayo dito. Yan ang Hindi. Dito si Anwar, shout out Anwar. Huwag yan ang pag-usapan natin. Pag-usapan na ano pa salubong mo sa kanila. Oo nga, yung pasalubong ko. So anyway. Sanay ako na pag tumutugtog sa atin, may banda talaga. Benji Pating on keyboards, si Michael Bayas on bass, Bea Lau on drums. Si Bea ang drummer mo? Oo, idol ko yun. Si Bea Lau lang naman, no? Pero marami din siyang banda, sila Arthur Neri. Okay. Tapos gitarista ko, si Gigi Arcay. Isa pa yun. Nag-guest na sa Paco's Place yun. Yeah, si Gigi. Tapos, minsan, nahihiram ko pa rin si Buboy. Nasa ibang banda na ngayon. But, yun, ang hirap sa atin, kung yung -1, mga 3 to 4 songs lang pag may corporate show. Pero yung dalhin mo yung 45 minutes, 1 hour. At sumasayaw ang tao sa'yo. Ang hirap. Kaya, yung mga -1 ko, nagpapagawa talaga ako kay Benji, yung keyboardista ko kasi siya yung MD. So yung tunog parang live pa rin yung areglo niya. So mahirap pero laban lang. Anong advice mo sa mga solo na nagpe-perform who cannot afford the band? But it's not an excuse because you were able to pull it off. Paano ba? Siguro marami kang mada-download na -1, di ba? Marami na sa YouTube. YouTube talaga. YouTube. Pero kung may konti kang budget, paggawa ka. Pareglo talaga. Oo. Para kahit paano may sarili kang medley, tapos yung tunog, mag-iba talaga yung band. Tsaka iyo. Di ba brand mo yun? Yes, oo. Kaya nga minsan may mga nagtatampo sa akin sa sound system. Sorry. Kasi minsan gusto nilang i-upload sa computer nila. Kami nang mag-play, ganon. Pero kailangan mong i-email sa akin. Sabi ko, "Sir, I'm so sorry, hindi ko ma-email sa iyo dahil itong -1 na to ipinagawa ko." It's called proprietary, people. Oo, so pasensya na sa lahat ng medyo nagtampo na hindi ako nagsisend ng -1 ko na
sa mga shows kasi pinapagawa ko kasi kaya ayoko na magkaroon ng kopya ng iba. Pero yung minsan yung mga nada-download ko lang kasi gumagamit din ako ng ganon. Ayun, pwede i-email ganon. So, And hindi mura magpa-areglo, ha? may ano din, May presyo yan. may presyo din. No? So, sa Canada, maraming salamat talaga na sa mainit na pagtanggap. 805 Productions, Oliver, Tina, si Ode, at sa lahat ng Phil Canadians. Magkita-kita daw tayo September next year. Uy, Balita ko. Gusto ko yan. Sana magkasama tayo. Sana magkasama doon. tayo. Oo, sana. Si Anwar is your manager. How'd you meet? Si Anwar, accidental yung pag-meet namin. Hindi namin alam na magpipinsan kami ng una. After sa South, Magpinsan kayo? magpinsan. Nagkaroon ako ng manager pa, tapos after nun, nagkaroon ako ng isang booker, ganon. Nag-aaral pa yan. Basta, to make the long story short, nag-meet kami sa Magic 89.9 sa Okay. Philcom Sen. WTM. High school pa siya noon. Kita kami doon, parang, sabi ng mama ko, pinsan daw tayo. Talaga? Anong apelido? Ganun. So, nga, magpinsan tayo. So, third cousins kami. So, late 1999 to. Fast forward, umuwi siya nagtrabaho na to sa Orlando. Kasi, hotel, Okay, hospitality, HR. Management? Oo, sa Bidild. Paano ginawa ang Lasal? Hindi ko alam. Binild. Anyway. Pwede. Tuloy. So, umuwi siya ng Pilipinas, ganon. In love siya, ganon. Yung trabaho niya sa Orlando, hindi tinapos, ganon. Wala siyang trabaho, ganon. So, sabi ko, Kas, alam mo, wala akong manager, wala akong agent, ganon. Parang, ang tawag sa amin, booking agent eh. So, kung kakilala ko, pwedeng ako makipag-usap, pero pag hindi ko kakilala, ikaw yung mag-deal kasi ang hirap makipagtawaran. Of course. So, ganun lang nagsimula. Nung una pa nga, parang sama-sama lang kami, ganun. And then finally, sabi ko, ikaw na yung kakausap. Pag Let's make may it official, yeah. So, hanggang ngayon, nagkasama kami. Congrats. Oo. Bait yan. So, si Cherokee at saka si Tintin, paano mo naman sila nakilala? 2022, By the way, ME Aesthetics, ha? ME Shout out. Aesthetics. Of course, Tintin Productions. Oo. Tintin Productions. Kumakanta rin yan. Oo nga eh. Kung nakikita ko nga Nagulat ako. Talaga? Oo. Kaya pala binibigyan ako ng ticket nun sa Noy Volante. Shout out din kay Noy. Hi, Paps, Joy. Okay, go. 2022. 2022, nag-tour si Nina dito. Yung Love Moves, yung tour niya. Guest ako noon. Tapos, nag-guest din si Tintin noon. As a singer. As a singer. Wow. As a singer. Tapos, nag-meet kami sa Presscon, no? Sa Presscon. Oo, nandun. Si Cherokee, tapos pamilya, ganon. Tapos, and then, dun ko siya na-meet. Pero hindi kami yung nagkakaibigan agad. And then, Facebook. Hindi niya sinabing, I'll produce you one day. Hindi niya sinabing gano'n. Hindi pa niya sinabi. Oo. And then, fast forward, a year after, that was 2023. 2023, nakita ko, magkakasama sila ni Nyoy lagi. Di ba parang aba? Okay. Tapos, Na-bypass ako. nag-message siya, bro, ganon, si Nyoy may show, ganon, pwede mo bang i-promote, ganon. Tapos, Dinet. Matampuin nga, di ba? Tapos, sa kaloob-looban ko, ano ko ipopromote yan? Hindi ko show yan. Kasi tira mo, pati ako yun ang naramdaman ko, parang magkasama tayo ng 2022. Tapos prinomote mo si Nyoy ng 2023. Tapos gusto mo i-promote ko? Pero, nag-decline naman ako in a nice way. Parinig. Parang sabi ko, uy sis, parang hindi yata na i-promote ko yung show kasi hindi sa akin yan, ganito, ganyan. Totoo, nagpakatotoo na talaga ako eh. But, Kita mo naman, may napala ka. Ngayon din, syempre. Tapos, nice naman din siya na, I understand bro, ganito, ganyan. But we have shows, may Vegas kami. Alam ko nasa Vegas ka, nasa Las Vegas ako nung time nila. Nagbakasyon sa pamilya. Tapos, she was, nice naman na, pag mag-LA kayo, pwede kayo sa bahay ng family mo, or pwede kang
mag-ano sa magpa-treat sa clinic namin. Ako, tsaka Facial, si Missy. si Mrs. So doon ko naramdaman na tinanggihan ko siya na i-promote yung show ninyo, pero nice pa rin siya. Alam mo yun? Parang, Siyempre, nahiya siya eh. okay talaga. Nangiin po yan sa podcast ha. July yun of 2023. Fast forward, November of 2023, nagbakasyon sila ni Cherokee sa Pilipinas. Pilipinas. Nagkita kayo? Nakita kami. Kasama si Nyoy? Hindi kasama si Nyoy. So, pero nakita sila ni Nyoy after. Alam ko. After? Oo. Not before? Not before. Okay, Oo, good. good. At least ikaw ang inuna niya, di ba? So, nag-dinner kami. Tapos, yun nga, may mga initial talks na, uy, mag-show tayo next Yun year. na. Ganon. And then, ito pala yung first time na sila talaga yung promoter. Na magpe-petition. Magpipetition. Yes. Kasi yung kay Nyoy, bumili may main May promoter. petitioner, yeah. May Tapos, petitioner si Nyoy. bumili sila ng shows Yes. for Nyoy. Yes. So, sabi ko, wow, parang sugal yan eh. Pressure na naman yan. Pressure na Sa'yo. sa'yo, sa kanila. Kasi sumugal sila para sa akin eh. Yeah. Ano feeling? Nakaka-pressure. Ako yung unang produce sila. At the same time, alam kong totoong Of course, walang pakatotoo. BS. 2022, early 2023, dapat pupunta ulit ako dito with Nina. Okay? Tapos sa kasawiang palad, hindi ako nabigyan ng working visa at that time. Because? Hindi ko alam. May denial. Oo. Hindi ko maintindihan kasi for the longest time, pag may show ako, walang Pwede. problema. And I have an existing B1, B2. Okay. And halos every year nandito ako. Alam mo yun? So, hindi ako nabigyan ng working visa nung early 2023. So, sabi ko, Tin, Cherokee, bago tayo mag-move forward, i-consult natin sa lawyers niyo. At least dinisclose mo yun sa kanila. Dinisclose ko na hindi ako nabig early this year. Galing akong States na as a B1, B2, pero early this year, hindi ako nabigyan ng working. So, baka mag-aapekto yan. So, Sinong lawyer ang ginamit nyo? MTS? MTS ngayon. She's probably the best. She's probably the best. The best. Yeah. MTS and MID. Nung sinend ko sa kanila yung denial letter, tapos sabi ng MTS, walang problema. Yeah. Walang problema to, ganun. So, yun, dinisclose ko para klaro. Ayoko Yes. yung biglang magka-problema along the way na, di ba, magbigay na ng down payment tapos hindi mo tutuloy, gano'n, alam mo yung gano'n. So, kaya nandito ako ngayon kasi meron akong working visa, gano'n. And ang nakakalungkot lang minsan, may mga chismis akong naririnig. Na tumutugtog ka na walang papel. Yun nga, kaya daw ako hindi nabigyan nung last time dahil nag-overstay, mga ganun. Paano ako mag-overstay na, kung yung binibigay sa akin na kung papasok ako dito as tourist na B1, B2, 6 months yun. 6 months binibigay, pinakamatagal kong stay yata, siguro 2 months. Right. Pinakamatagal na yun. So, kagabi nga lang si Garth, nag-usap ko. Si Garth, one of the producers. Siya, nga, may balita nga na ano ka, na nag-overstay ko. Nga, hindi ko maintindihan. Bakit gano'n? So, nandito po ako ulit. Never pa ako nag-overstay. Meron akong working visa, O1. So, walang problema. Thanks, of course, Tintin Productions, Cherokee, Tintin, MTS Law Firm and MID sa pag-asikaso ng working visa ko. So, walang problema. Walang problema. Oo. You know what? Ngayon ko lang, well, hindi ko nakalimutan, no? Pero ngayon ko lang sasabihin. We worked nung 2003. Tama! Ay di, sa ano yata? San Diego. Hindi San Diego. National City yun eh. Hindi lang yata San Diego. Meron Meron din, yata. pero yun yung first. Oakland yata. Oakland, yeah. Oakland. And LA. Yes. Tama! Oo. Kasi, kaya hindi ko makalimutan, hindi ko naman pinapatulan yung mga kanta ni Michael Jackson dahil hindi ko kaya. Pero dahil sa'yo, my God guys, all of a sudden, Paps, pwede ba natin tugtugin yung Rock With You? Rock With You. Tama! Oo. Rock With You tayo noon. Ayun, hanggang ngayon, tinutugtug ko na. Because of you. Tsaka may banda ka ngayon. Yes. Oo. Di ba? Kaya naalala ko Yes, 2003. Yes.
nag-Oakland tayo, tapos dito din sa LA din. Yes. 2 shows yun. Yes. Bago pa lang ako, 2 years pa lang ako sa States ng mga time na yun. With Carol Banawa. Ogiel Casid ba? Ogie. Tapos may show din yata nakasama natin si Kyla. Oo nga, tayo yun. 2003. Wow. Small world, no? Okay, what's the game plan, Mr. Luke Mijares? You've been coming out with solo albums. Mm-mm. You're still based in the Philippines. Yes po. Oo. Wala ka bang balak mag-migrate sa States? May mga plano. Okay. May mga plano. I don't know kung kailan, pero may mga plano. Kwento ko sa iyo yan. No? Pero basta may mga plano. Pero ang bala ko talaga ngayon ay nag-sign up ako sa Poly East as a recording artist. Oy, sina Jesmond, Yeah. Chito Ilagan, sina Ethel. Yes, sila. So, nakakatuwa nga lang kasi for the longest time, wala akong label. Nag-produce ako ng mga albums ko na ako yung produce. And then, ngayon, parang may label ulit. Sabi ko, up and coming ulit ako. Parang gano'n. And pag uwi ko ngayong next month ay yung plano namin ay mag-record ng album na may single or dalawa or gano'n. And I hope na maging okay, gano'n. And yun yung unang bala ko pag uwi. And then continue to perform with my band, gano'n. And then hopefully yun talaga yung bala ko na next year kasi noon nakakasama ko sila paminsan-minsan sa Kuwait, Dubai kami. Ibang set of musicians but andun lagi si Benji Pating, yung keyboardista. Kasama ko siya since 2005. Si Benji, yung MD ko. Ngayon may another set of mga musicians and I hope na next tour kung alam mo yan, bigyan ng pagkakataon ay madala ko sila. Of course, ang daming bandang magagaling dito sa LA, right, sa US, sa Canada, ganon. And I'm excited to perform with Brown Dition, no? Sila Casey. Yes, oh my God. Casey. Si Casey unang naka-jam ko nung 2019. Wow. Oo, kasama namin sila Tata, sila Oh my goodness. Kung kasama mo ang Brown Dition, kikilabutan ka talaga. Yes. So, excited din akong makasama ang Brown Dition. But, yun nga, hopefully, balang araw, madala ko rin yung banda dito. Yes, diba? why not? Oo, so, yun yung mga initial plans ko na. Okay, bago natin ilanding to, last question. Kailan magre-reunion ng buong cast ng South Border? Ako, anytime. Pagtawagan ako, game. On board ako dyan. Sana may mag-produce. At sana makumpleto kami. Nanawagan po ako kay Bricks. Bricks, pakita ka na, Paps. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. May mga balita na dito daw sa US. May nasa Canada. Hindi ko alam talaga. But sana balang araw, I'm hoping na mabuo kami kasi kung andyan naman si Dangan lagi, nakakasama ko din si Dangan, si Vince nakakasama ko din nung wala pa siya sa Europe. Pero nung 2019 magkasama kami ni Vince dito sa LA. But iba talaga pag kumpleto. Alam mo yun, si Bricks talaga yung pasimuno ng kung bakit kami nandito. Of course, Jay Durias, yun the brains behind South Border, the heart of South Border. So, sana makumpleto kami at magkaroon ng reunion. Follow up, this concerts mo, will we hear songs from South Border? Definitely. Yeah. Definitely. Oo. Yan. Ladies and gentlemen, Mr. Luke Mijares. Thank you so much. Pops, thank you. Don't forget to like, subscribe. We'll post links in the description kung saan kayo makakabili ng mga tickets to the show. Yes. Shout out nga pala. Thank you very much, Tintin Productions, ME Aesthetics, Cherokee, and Tintin. Thank you, Anwar. Thank you, of course. Pops, thank you, Pops, for having me here. Thank you for being here. September 15, Glendale, Hilton. Okay, Tintin Productions, thank you. Tacos Place, Pops, salamat. We'll see you guys.